Satan just cowers to think of the power he lost when the cross had its day. And gone are the mornings when fear without warning would win and again have its way. Now when Satan reminds me of things I regret, I bring up Calvary, lest he forget. High on the mountain of sorrow and shame, grace signed my pardon as Christ took the blame. When I'm called to answer for my history, Calvary answers for me. I am now under that beautiful wonder of grace that erased all my past, and I feel the heartbeat of mercy inside me, and now I have found joy at last. I live in freedom where chains cannot bind, and I won't look back on what I've left behind. High on the mountain of sorrow and shame, grace signed my pardon as Christ took the blame. When I'm called to answer for my history, Calvary answers for me. Now when Satan reminds me of things I regret, I bring up Calvary, lest he forget. High on the mountain of sorrow and shame, grace signed my pardon as Christ took the blame. When I'm called to answer for my history, Calvary answers for me, for me.
its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift his banner higher, stand strong and keep the faith. The word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. I'll wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance waiting. It's incorruptible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall
laid up for me. A crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing, then I will know. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. When you get there, know that every question on earth has been erased when you need before His presence, all majesty displayed. Amen. Good morning po sa ating lahat. Gandang umaga at Happy New Year. Napaganda na umpisan ulit natin yung umagang ito. So sabi nga ng ating pastor, ang bilis ng panahon. Nasa 10 araw na tayo ng buwan ng January. Okay, at babati muna tayo sa ating programa. Mga nauna rito sa Facebook Live ay babasahin ko lang o babatiin ko lang. Nandito sa aking cellphone ay kay Ma'am Joyce. Magandang umaga po sa lahat, sabi niya. Kay Ma'am Margie, good morning po. Si Brother Philip, sabi niya, good morning po sa lahat. Maging sa mga inaantok, sabi niya, wala rito. Si Brad Dennis Salarson, sabi niya, good morning po sa lahat. Si Ma'am Rolin Sanet, good morning everyone.
At ayun lang, yun sa akin. Hindi ko alam sa iba. Okay, so sa mga naka-tune in, nasa Facebook Live, mamaya mayroon tayong mag-google. At sa mga hindi man nabati pero naka-live kayo sa Facebook, good morning din po sa inyo lahat. Okay, habang inaantay natin yung iba ay tuloy-tuloy na tayo para mas marami tayong mapag-aaralan. Okay, at buksan na natin yung ating Biblia. Pag meron kayong Bible, King James Bible, ay dito po tayo sa Book of Philippians. At uumpisa na natin para paki-check lang yung mga kasama natin na gustong magroleta. Para magamit naman natin yung roleta natin, di ba? Okay, Philippians chapter number 3. Very familiar na talata sa Biblia at dito tayo mag-aaral. Dahil ang tema natin is tuloy-tuloy pa rin yung ating pagpaplano. Paano ba natin pagplanuhan yung ating gagawin sa ating paglilingkod sa Panginoon ngayong 2026. Napakaganda na may plano tayo, may written plan tayo. Sabi nga ng ating pastor, hindi pwede yung pugpugto. Yung pugpugto, yung hula-hula. Hindi pwede yung ganun sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil sabi nga niya, sabi ng ating pastor, ang Panginoon natin ay napakapakapal yung plano niya sa atin. Nakasulat na sa Biblia. Kaya tayo rin ay dapat magkaroon din tayo ng klarong plano para sa ating paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya yun yung tatalakayin natin ngayon. Okay, so chapter number 3. If you have the Bible, pag hindi kayo inaantok ay babasahin ko na lang, sundan nyo na lang. Dito sa verse number 12 hanggang 14. Sabi yan, not as though I had already attained either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ. Ito ay napakagandang panawagan ng Panginoon kay Apostle Paul. Kaya nga sabi niya in verse 13, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. So ito yung pag-aaralan nating isa. Forgetting those things which are behind. And sabi niya rito, reaching forth unto those things which are before. Reaching forth, that is plan. Yan po yung napakagandang plano o goal po natin sa bawat isa. And reaching forth unto those things which are before. I press, sabi ni Paul, toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Okay, so good morning po dyan sa village. Para mga kababaihan, yung nakikita po natin. Good morning po sa ating lahat. Kasi nakatago yung mga lalaki. Okay, so napakaganda na makita natin yung napakagandang halimbawa ni Apostle Paul dito. Yung kanyang good example. Dahil ito'y panawagan ng Panginoon kay Apostle Paul. Na ilahin tulad niya yung kanyang sarili bilang isang atleta. O kung tawagin natin ay bilang isang Olympian. Ang turing ni Paul dito. Ginawa niyang halimbawa ng isang atleta. And personally, during my elementary and high school days, ay maituturing ko rin yung sarili ko na isang atleta. Dahil mahilig ako sa laro. Hindi laro-laruan, mahilig ako sa laro. Sa aming school dati. Hindi man ako totoong Kristiyano, pero mahilig talaga akong maglaro. Okay, ganyan ang halimbawa ni Apostle Paul dito. Like an athlete in a race, deliberately forgets past achievements na inilin tulad ni Apostol Pablo sa kanyang buhay na bilang isang atleta ay kailangan natin yung yun bang nakafocus tayo
sa future. Dahil pag hindi ka magpo-focus sa iyong gagawin, sa isang race na iyong gagawin, ay sigurado matatalo ka. Dahil napakahalaga na nakapokus tayo. And forget past achievements or failures and distractions. Dapat walang distraction sa ating gagawin o kaya sa ating race na gagawin, dahil pag meron kang distractions o meron kang iniisip na iba, hindi ka nakapokus, ay sigurado matatalo ka sa takbuhan. Okay? At naka-uniform yata yung mga tatay natin sa village. Good morning po yan, Sir Acerto, saka si Sir Rolly. At napakaganda na makita natin yung kagandahan ng instruction ni Apostol Pablo dito sa Biblia. Kailangan nakapokus tayo. At kalimutan natin yung past natin, yung nakaraan po natin, para walang distraction. Dahil pag-iisipin mo yung nakaraan, ay talagang magkakaroon tayo ng failures sa ating ginagawa. Lalo na pag hindi tayo nakafocus entirely on striving forward. Dahil sa isang race kasi ay talagang focus ka sa iyong gagawin hanggang sa finish line. Ganon yung binaybay ni Apostol Pablo dito. Kaya nga sabi niya, I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Bilang isang Kristiyano, pag hindi tayo magpo-focus sa ating gagawin, maging sa ating plano, dahil sabi nga ni Pastor, meron ka mang plano, wala, hanggang papel lang naman. Yung iba, tinapon na yung pinagsulatan nila, yung kanilang goal or plano nila. So anong ma-achieve mo doon? Wala kang focus. Hindi ka nag-strive forward or reaching forward toward the ultimate goal po natin o yung plano natin. Sa ating Kristiyano, meron tayong tinatawag na heavenly prize of God's calling. Diba? merong tinatawag nating crown or reward. Iyan po yung prize na ibibigay ng Panginoon sa atin. Ay ini-emphasize dito ni Apostol Pablo na magpatuloy tayo sa ating pagtakbo. Sa ating Kristiyano, sa ating spiritual na paglago sa ating sarili. At kailangan nakapokus tayo dyan. At sabi nga rito ay, sabi ni Paul, dahil ito ay panawagan ni Apostol Pablo sa mga taga Philippi. Sabi niya, brethren, I count not myself to have apprehended. To have apprehended, but one thing I do. Ito yung sabi ni Paul, forgetting those things which are behind. Kaya nga, sa ating paglilingkod sa Panginoon, kalimutan natin yung nakaraan. Diba? Sabi ni Pastor, ibasura natin yung mga hindi magagandang nakagawian natin sa nakaraan. Lalong-lalo na yung mga failures natin. Diba? Yung mga idle time natin. Yung mga katamaran natin. Iyan yung kalimutan na natin yung mga bagay-bagay. Sabi ni Pastor, ibasura natin yung mga hindi dapat para tayo po ay magpatuloy na meron tayong maayos na pagpapatuloy. Para maabot po natin yung goal po natin. At kalimutan natin yung mga bagay-bagay na hindi nakakaganda sa ating paglilingkod bilang isang Kristiyano. Kaya nga sabi ni Paul, I press toward the mark. Kaya tuloy-tuloy dapat yung pagtakbo natin. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung ating goal na ginagawa natin. Sabi nga ng mga testimony ng nakaraan ay meron silang na-achieve na goal. Praise God. Meron tayong na-achieve na goal o plano natin nung nakaraang taon. Pero hindi ibig sabihin na pag hindi na natin naabot ay titigil na tayo. Hindi po ganoon. Kaya si Paul sabi niya, I count not myself to have apprehended. Anong ibig sabihin? Inaamin ni Apostol Pablo
na meron siyang mga bagay-bagay na hindi rin natapos o nagawa sa kanyang buhay, sa kanyang spiritual na buhay. Ganon din tayo. Marami tayong hindi na nagawa, hindi natin na-achieve. Pero hindi ibig sabihin na tayo po ay titigil na. Bagamat sabi nga palagi, hindi naman tayo perpekto. Walang perpekto naman sa atin. Walang perfect na nakagawa lahat yung mga goals niya sa kanyang buhay. Maaring nag-set tayo ng goals last 2025. Pero siguro merong isa, dalawa, tatlo na na-accomplish natin. Praise God, pag meron tayong nagawa. Pero sabi nga ni Paul ay hindi ibig sabihin ay titigil na tayo. Hindi na tayo magpapatuloy. Napakaganda na magpapatuloy pa rin tayo. Kung hindi mo natapos, di ituloy mo ulit ngayong taon. Meron nga kasabihan, try and try until you succeed. Hindi yung try and try until you die. Maganda hanggang maabot po natin. Tama naman natin. Hindi mo naman magagawa na yan. Pagpatay ka na. Di ba? Habang buhay pa tayo, gawin na natin yung the best natin. Sabi nga ni Paul, one thing I do. Ito ay tinutukoy ni Apostol Pablo. Magkaroon siya ng intense, single-minded focus sa kanyang spiritual na paglilingkod sa Panginoon. Sa kanyang spiritual na buhay. Ganon din tayo. Kailangan mag-focus tayo talaga. Isipin natin, bakit kaya hindi natin nagawa yung past na plano natin o yung goal natin sa ating buhay bilang isang Kristiyano? Kaya nga napakalaga na gumawa tayo ng plano. Magplano ulit tayo. Sabi nga, try and try. Ulitin natin ulit. Pag hindi natin nagawa, di planuhin natin kung bakit natin hindi nagawa. At gawin natin ng mas maayos or mas epektibong pamamaraan yung hindi natin nagawa. Di ba? Ganun lang naman. Di ba? Mag-focus tayo, magkaroon tayo ng tinatawag na intense, single-minded focus para sa gawain ng Panginoon. Pag hindi tayo mag-focus, gagawin lang nating, anong tawag doon? Hocus-pocus. Gagawin lang nating house-show, yung ginagawa natin ay talagang wala tayong maaabot. Sa takbuhan talaga, sa race yan, sa track and field, hindi ka mananalo. Maging kulelat. Hindi rin magandang tawagin kang kulelat palagi. Dapat maging challenge sa bawat isa sa atin yon na hindi tayo maging kulelat sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Bagkus ay mag-focus tayo, sabi ni Paul, forgetting those things which are behind. Ito'y tumutukoy sa bawat nakaraan po natin na hindi maganda. Di ba? Burahin na natin, ibasura na natin. Hindi nga naging epektibo yung pamamaraan natin. Bakit uulitin ulit natin? Di ba? Sabi nga, burahin na natin yung hindi magaganda at palitan natin ng mas epektibong pamamaraan. Kaya nga si Paul dito nag-i-encourage sa bawat isa sa atin na huwag nating isipin pa yung nakaraan na hindi magaganda. Yung failures natin, yung mga kapalpakan natin, at maging yung katamaran natin, ay ibasura na natin. Do not dwell on the past. Lalong na pag yan ay may kaakibat na kasalanan, di ba? Bakit isipin mo pa? Lalo kang matatalo, di ba? Lalo kang magpe-fail. Hindi ka magtatagumpay. Maging yung nakaraan natin na kung tawagin natin ay mga sufferings natin or sorrow sa ating buhay. Pagbabalikan mo pa yun, di lalong manghihina ka. Anong sabi ni Paul na magpapalakas sa atin? Forgetting those things which are behind. At sabi niya, reaching forth unto those things which are before. Anong ibig sabihin? Bilang isang atleta, tulad ni Apostol Pablo, ay magkakaroon tayo ng mas matindi pang training sa ating
gagawing race sa ating buhay, di ba? Hindi, walang tigil na training. Lalong-lalo na sa ating bilang isang Kristiyano, ay marami pa tayong dapat alamin at saliksikin sa ating buhay. Di ba? Lalong-lalo na yung tema natin sa ngayong 2026, na kailangan alamin natin kung sino talaga ang Diyos natin sa ating buhay. Dahil sabi nga nung nakaraan, yung preaching ng ating pastor, marami tayong Diyos-Diyosan. Marami tayong dinyo-Diyos sa ating sarili. Pero pag mag-focus tayo sa isang Diyos natin, ay sigurado yan. Hindi tayo maliligaw, hindi tayo mapapahamak. At napakaganda bilang isang manggagawa ng Panginoon, bilang isang Kristiyano, ay hilalintulad tayo ni Apostol Pablo na bilang isang atleta na meron tayong tinutumbok. Ano yung tinutumbok natin? The prize. The prize, sabi ng Biblia. Sabi ni Paul dito, I press toward the mark of the prize of the high calling of God. Ito yung dapat tumbukin natin sa ating buhay. Hindi kung ano-ano. At pag natumbok natin talaga yung paglilingkod natin sa Panginoon, yung totoong paglilingkod natin sa Panginoon, ay madali nating maabot yung ating mga plano or goals natin sa ating buhay. Sabi ni Paul, the mark, the high calling, the finish line, yun ang goal niya. Maabot niya yung finish line na maayos. Hindi man natin maabot yung yung tawagin natin ay yung first prize. Pero at least tumakbo tayo ng maayos at naabot natin yung tinatawag nating finish line. Dahil mahirap naman, mabilis ka sa una. Pagdating sa kalagitnaan ay sumimplang ka na. Diba? Ibig sabihin, tumigil ka. Ang sigasigasig mo sa una, sa umpisa, noon yung gusto mo ay sharean lahat ng makasulubong mo. Di ba? Siguro yung iba, naranasan po natin yan. Na excited ka palagi na mag-preach sa jeep, mag-preach kung saan, sa area. Pero ngayon, ano na ang ginagawa natin? Di ba? Hindi na natin nagagawa. Wala na tayong excitement sa paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi na tayo, ang nakakalungkot, hindi na tayo nagso-soul winning. Hindi na tayo nagdi-disciple, hindi na tayo nagba-Bible study. Kaya nga napakaganda, hindi man, sabi nga ni Paul, hindi man natin maabot yung first prize. Pero sabi niya, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Nagpapatuloy tayo sa Panginoon. Hindi tayo tumigil. Dahil tinayo, pag tumigil ka, walang saysay yung bilis mo sa una. Di ba? Walang kwenta yung sigasig mo nung una. Pero nung kalagitnaan, tumigil ka naman. Hindi po maganda yon, di ba? Ay napakaganda na kunin natin yung prinsipyo na inilagay ng Panginoon through Apostle Paul. Bilang isang Olympian, bilang isang runner, ay dapat nakafocus tayo sa ating pagtakbo hanggang sa finish line. Ang isang Kristiyano ay dapat hindi, sabi ni Pastor, hindi emotional. Dahil pag emotional ka, ay madali kang tumigil, di ba? Nakakita ba kayo ng mga Kristiyano yan masyadong emotional sa kanyang buhay, sa kanyang paglilingkod sa Panginoon? Malay-malay mo na lang tumigil. Ibig sabihin, umalis. Hindi po ganon ang isang totoong atleta. Lalong-lalo na tayo, sundalo tayo ng Panginoon. Walang sundalo ng Panginoon na emotional. Walang sundalo ng Panginoon na konting bagay lang ay tumitigil. Konting hirap lang ay tumitigil na. Nag-fail lang ng una, hindi na nagpapatuloy. Hindi po ganoon ang isang totoong Kristiyano. Bilang isang sundalo ng Panginoon ay dapat mag-focus tayo sa ating ginagawa. Abutin natin yung goals natin, yung plano natin.
Kaya napakahalaga yung plano natin. Bakit tayo gumagawa ng plano? Hmm? Ay pinaliwanag na ng ating pastor yan. Dahil dyan tayo magkakaroon ng maayos, orderliness, clarity sa ating paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Napakahirap naman yung wala kang tinutumbok sa iyong buhay. Di ba? Wala tayong inaabot, wala tayong goal sa ating sarili. Sabi nga ni Haring Solomon, pag wala tayong vision sa ating buhay, anong mangyayari? Sabi ni King Solomon ay andoon yung tinatawag nating kapighatian, kapahamakan. The people perish, sabi ng Biblia. Diba? Mahirap naman yung kaisa-isang buhay natin ay mapupunta sa kapighatian o sa kapahamakan, di ba? Napakaganda na dadalhin natin yung tinatawag nating goal natin, yung plano natin hanggang doon sa finish line. Napakaganda na abutin natin hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Kaysa naman tumigil na tayo, walang maidudulot na maganda yan. Huwag na tayong padadala sa ating emotion. Yun bang pagiging emotional natin ay dadalhin lang tayo sa pagiging yung bang pagbagsak natin, pagtigil natin, panghihina natin bilang isang Kristiyano. Maganda yung sabi nga bilang isang sundalo ng Panginoon ay fighter tayo. Alam niyo ba yung mga sundalo ay bago sila maging ganap na sundalo ay talagang meron silang panata na habang sila ay naglilingkod sa ating bansa, ay gagawin nila yung tungkulin nila. Hindi sila aatras. Dahil pa umatras ka, kakasuhan ka. Anong kaso nga pag umatras ka sa bakbakan o sa labanan? Sa mga sundalo o sa mga kapulisan, that is cowardness. Cowardness. Bilihan mo, ang kaso mo ay pagiging sa Ilocano kasi takrot. Mahirap maging takrot. Lalong-lalo sa laban. Nakakita ba kayo ng isang lumalaban sa for example sa boxing or sa UFC na umaatras? Pag sigurado pag umatras ka, talo ka. Hindi po ganoon ang buhay ng isang totoong Kristiyano. Dapat huwag tayong emotional at dapat, sabi nga ni Paul, ay maging matatag tayo at matibay tayo bilang isang Kristiyano. So sabi ni Paul, I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So I hope na meron tayong naunawaan at ay naniwala, maraming sabihin ni Sir Domar at maging yung mga tatay natin yan sa village. Maganda na makapag-share tayo. Sir Domar, take charge. Klarong-klaro. At maliwanag din yung background yan. Ibig sabihin, maliwanag yung video. Okay. Tayo po ay magpapatuloy sa ating usapan. Nabasarap sa rin gawin 30 minutes. At ibalik na naman ang mga substitute dito sa mga tayo. Sige po, nagtuloy na natuloy at maganda po yung rinig sa regla. Kaya talagang mahalaga po yung paggawa ng plano. Lalong-lalo na po ngayon ay family devotion po natin. Ay laging sinabang natin mga pasunong sikapin natin yung pamilya ay makapakinig tayo ng devotion sa salita ng Diyos ngayong maga.
especially sa mga devotion, family devotion natin ngayon. Kaya ito ang maganda. So ngayon po, dito tayo sa Book of Joshua. Kaya gusto lang akong i-share dito ng pamilya. Nung nakaraan, kaya ang insight po natin mga pastor ay New Year, new plan, and new family. Ayan, so napakaganda po yung insight na yun kung hindi natin nalilimutan yung mga punto na ibinigay ng ating pastor. Dahil ngayon ay kung natin kalimutan ay bagong taon na po. New Year at yun nga ay nasikapi natin na meron tayong plano, new plan and new family. Kaya maganda po yung new family, maghanap para ng pamilya dito yun. Kaya iba po yung kaya new family, gusto din magkaroon tayo na kaisipan na mag-live tayo sa pamilya. Natin dito sa Joshua chapter 24. Ano, paulit-ulit nating naririnig. Verse 15. Gusto ko lang basahin po ito. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. No? Kung tayo kaya katulad ni Joshua na sinabi niya sa henerasyon na bagong henerasyon na bilang isang tatay ay tumayo at sasabihin, but as for me and my house, we will serve the Lord. Diba? Kasi pamilya ang pinag-uusapan natin sa devotion. Paano natin madala ang ating pamilya sa Panginoon sa kabila ng yung iba, meron namang pamilya na kumpleto tayo sa simbahan at meron namang pamilya na hindi kumpleto. Kaya meron tayong mensahe na ganito na family devotion dahil kailangan natin na yung mga hindi pa naabot natin ng mga pamilya, kamag-anakan, ay kailangan meron talagang mag-stand sa pamilya, no? Tumayo at manindigan at ang kanyang pamilya ay dadalhin sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sa totoo lang hindi madali din po. Hindi madaling tumayo at manindigan sapagkat kaakibat po diyan yung sakripisyo at yung yung paglilingkod mo, yung pananampalataya mo sa Diyos. Kung aralin po natin ang buhay po ni Joshua, ay bago niya nasabi na, but as for me and my house, we will serve the Lord. Bago niya masabi yun, marami muna siyang nakita. Diba? Marami siyang nakita na kamangha-mangha. Diba? Nung kasama pa niya si Moses. Diba? Nakita niyang mga ginawa ng Diyos. Diba? Ginawa ng Diyos. Kapag nakikita niya na hindi basta-basta, no? Parang miracle. Bakit nangyari? 'Di ba sa panahon pa lang ni Moses, ikaw makita mo yung dagat na nahati. 'Di ba? Paano mo may sasabi ano kayang nasa isip mo sa panahon na 'yon kung nakita mo 'yon? So lahat 'yun nakita yun ni Joshua. No, nakita niya yung kapangyarihan ng Diyos at kung paano niya nakita yung leadership ni Moses. Diba? Kaya hindi madali mag-stand sa pamilya natin na sabihin, kaming pamilya, maglilingkod kami sa Panginoon. Buong pamilya. Madaling sabihin eh. Madaling sabihin natin na kaming buong pamilya ngayong 2026, maglilingkod na kami. Mula kay bunso hanggang sa panganay, maglilingkod na kami sa Panginoon, mag-involve na kami sa ministry. Ang tanong, gaano na ba tayo kalalim sa Panginoon?
Di ba? Gaano tayo kalalim sa Panginoon? Yung lagi sinasabi ni Pastor nga, lalo na ngayon, yung tema natin ngayon na mas lalo nating kilalanin ang Diyos. Di ba? Kasi madaling sabihin na anak na tayo ng Diyos, madaling sabihin na mag-involve tayo, maglingkod tayo sa Panginoon. Pero iba si Joshua eh. Nakita niya lahat yung yung kapangyarihan ng Diyos. At nakita niya kung paano mag-lead si Moses at paano niya dalhin yung napakaraming tao. Isipin mo, sa daming tao, ililid mo. Di ba? Paalis sa Egypt. Pero nakita natin yung kapangyarihan ng Diyos. But, nasabi ni Joshua, yung verse na ito, but as for me and my house, we will serve the Lord. No? So, nandun yung kanyang katapangan. Nandun yung kanyang tapang na sabihin. No? Na ang kanyang pamilya, ini-encourage niya yung mga tao na mas pipiliin niya na na kasama ang kanyang pamilya ay maglilingkod sa Diyos. Diba? Kaya mga kapatid, sa panahon ngayon, talagang dami nating kalaban. No? Maglilingkod ka sa Panginoon, maraming kalaban, maraming kontra. Diba? Ano yung unang-unang kontra natin? Sino yung unang kalaban natin? Sarili po natin. Diba? Sarili po natin. Pagising pa nga lang sa umaga, pakikinig ng devotion, ang hirap mo nang gisingin. Di ba? Salita ng Diyos ang pakikinggan mo. O, paano ka mag-stand? Paano mo may paglaban yung pamilya mo? Di ba? Sa pakikinig ng Word of God tuwing umaga. Di ba? So late pa si tatay. Oh, di ba? Ang nauna, yung bunso pang anak. Yun pa yung pinaka-excited na tatay. Devotion na po tayo. Pambira. Kung ganyanin ako ng anak ko, pambira, mahiya ako. Pambira. So, yun. Kaya, masaya talaga na sa totoo lang, pag pamilya ang pag-uusapan, ay lalo na pag meron tayong ganitong salita ng Diyos na pundasyon natin pinag-usapan, ay napakaganda po eh. No? Maganda po na halimbawa sa buhay natin. Kaya nga, laging in-encourage tayo ng ating malapastor na mag-involve, gumawa ng plano ngayong taong ito, 2026 na, ibasura na yung dapat ibasura, yung nagpabigat sa atin. Kaya piliin natin. No? Kaya ang punto natin ngayong umaga is make a plan to choose and serve God with your family. No? Mamili tayo, piliin natin yung tama na maglingkod sa Panginoon. Kasi maliwanag si Joshua, pinili niya maglingkod sa Panginoon. Unang-una, bago niya nasabi yun, marami siyang karanasan. Diba? Tayo, gaano na ba kalalim ang ating karanasan sa Panginoon? Diba? Naranasan na ba natin yung kapangyarihan ng Diyos, yung miracle ng Diyos sa buhay natin? Meron bang dumaan sa buhay natin na may milagro na ginawa ang Diyos sa buhay natin? Diba? Naalala niyo ba kung kailan nangyari yun? Ako, fresh na fresh po sa akin. Diba? Nung binagyan ako ng salita ng Diyos. Diba? Yun ang umpisa ng aking Christian life. Yung may lumapit sa'yo, nagbahagi sa'yo ng salita ng Diyos, ay in-invite ka sa church, hanggang sa dinisciple hanggang sa ikaw ay sumunod sa Panginoon. Diba? Hindi naman basta-basta madaling sumunod, maglingkod sa Panginoon. Kahit ako, hindi naman ako agad-agad na magsusuko ng buhay. Hindi. Daming challenges sa buhay, maraming proseso sa buhay. No? Hindi madali. Kaya, piliin mo talaga yung pinakamaganda. No? Katulad ng sinabi ni Joshua, na, but as for me and my house, we will serve the Lord. Pero bago mo magawa yun, mga kapatid, marami kang iiwanan. Marami kang itatapon. No, bago ka maglingkod sa Panginoon, meron kang iiwan. Ano yung iiwan mo? Yung hindi magaganda. Diba? Yung nagpapabigat sa'yo na maglingkod sa Panginoon. Maliwanag naman. Ilang ulit nating naririnig sa Biblia, yung mga nagpapabigat sa atin. Diba? Ang dami. Sabi ko kanina, una, sarili natin, katamaran. Katamaran natin maglingkod sa Panginoon, katamaran na pumunta tayo sa simbahan.
Di ba? Ang dami. Kaya kung gusto nating maglingkod talaga sa Panginoon ng buong buo, kasama ang ating pamilya, ay talagang piliin mo talaga ang Diyos na piliin mo na maglingkod sa Panginoon. Choose you this day. Di ba? Kaya meron din tayong kalayaan kasi. Di ba? Meron tayong freedom eh. Di ba? Meron tayong kalayaan na pumili. Pero ang tanong, anong pipiliin mo? Di ba? Piliin mo na maglingkod sa mundong ito o maglingkod sa Diyos. Diba? Kasi maliwanag sabi niya, and if it seem evil unto you to serve the Lord, sabi ni Joshua, kung sa tingin ninyo masama ang paglilingkod sa Diyos. Diba? Choose you this day whom you will serve. Mamili kayo. Diba? Isipin mo, maraming tao hanggang ngayon, ganun, maraming tao na ganun eh. Kung masama ang paglilingkod sa Diyos, sige, mamili kayo kung ano gusto nyong piliin. Diba? Minsan narinig ko yan sa mga pamilya natin eh, diba? Oh, diba? Kung masama ang paglilingkod sa Panginoon, sige, piliin mo yung gusto mo. Diba? Oh, masaya sa mundo, punta ka sa mundo. Diba? Oh, ano mangyayari? Diba? Sira ang buhay mo. Kaya talaga, maganda talaga ang salita ng Diyos na piliin natin ang maglingkod sa Panginoon kaysa piliin natin ang mundo. Diba? Kaya masaya ang maglingkod eh. Kaya minsan, di natin maiwasan mga kapatid na marami tayong nakikita sa paligid na ganyan. So, maging blessing tayo sa kanila. No, yun ang gusto natin, maging blessing tayo. Ako nga, pambira, ang encouragement sa akin, yung mga tatay sa church na nagpapatuloy. Diba? So, yun ang kalakasan mo araw-araw na maglilingkod sa Panginoon. May dahilan ka na maglingkod sa Panginoon. Meron kang mga pamilya na nagpapatuloy, naglilingkod sa Panginoon, may ministry na. Diba? Pambira, kagabi nga lang sa choir practice namin, sinabi pa ni Negong, ngayong 2026 talaga, ako talaga maganda pakinggan kaya yung may taong narinig na talagang nabago ka talaga ng Panginoon. No? Kaya talaga masaya pag merong taong nagsabi na ngayon lang talaga ako talagang totoong maglilingkod sa Panginoon. No? Kasi masaya yung ganun na makarinig ka sa mga kabataan ngayon na ganun ang kanilang kaisipan. Pero bibihira lang yung mga kabataan na ano kayang plano nila sa taong ito, di ba? Hindi nila maiwan-iwan yung kanilang dating gawi. Kaya piliin natin ang maglingkod sa Panginoon. Piliin natin. Kaya nakita ko nga ngayon dito sa ating family devotion natin ay sikapin talaga natin. Ako bilang isang tatay, di naman tayo perpektong tatay. Wala naman perpektong pamilya sa atin. Pero pipiliin natin na maglingkod tayo sa Panginoon. Kahit nasa malayo ka o nasa malapit ka, pwede ka namang magamit ng Panginoon eh. Diba? Pwede kang gamitin ng Diyos. O, sabihin mo, ay malayo kasi ako eh. Nasa malayong lugar, pinakadulo ng mundo. Pwede kang gamitin ng Diyos. Ang daming paraan na pwede kang gamitin ng Panginoon para makapaglingkod ka sa Kanya. Kaya sa totoo lang, wala tayong excuse dito. No, malapit o malayo ka, wala tayong excuse. Lahat pwedeng maglingkod sa Panginoon ng maayos. Sabi nga dito, now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. No? So napakaganda. Put away the gods. No? Itapon na natin, ibasura na natin yung mga Diyos-Diyosan natin. Tama lang yung sinabi ni Pastor eh. Marami tayong Diyos-Diyosan eh. Di ba? Sarili natin, Diyos natin, lahat. Sino yung mga nangunguna sa buhay natin, ibang bagay. So ang daming kaagaw ng Panginoon sa paglilingkod. Kaya ngayong umaga, piliin natin na maglingkod tayo sa Panginoon kasama ang ating buong pamilya. Hindi pa man sa ngayon, hindi naman agad-agad yan, pero utay-utayin po natin
No? Una, saan natin dadan? Ipanalangin natin. No? Panalangin natin na isang araw gamitin ng Panginoon. At ang Panginoon, kikilos din po ang Panginoon sa buhay natin. Kaya I hope dyan po, sa mga bagay na yan, meron po tayong natutunan sa mensahe po na yan. Kaya Sir Edgar, Wala pang oras Okay, so at kasama natin yung mga ibang tatay dyan sa village. Good morning po sa inyo. At napakaganda na makapag-share din kayo para minsan nagsasawa sila sa amin Tinutulungan na nga kami rito kaya maganda na makapakinig din tayo sa mga tatay dyan sa village. Makapag-share kayo at maganda na itong 2026 ay nasa 10 araw pa lang tayo ay meron tayong maipakita talaga na plano natin sa ating buhay, sa ating pamilya, at maging sa ating ministry. Di ba? Napakaganda. Okay, unahin na natin yung malapit dyan. Nakauna si Sir Acerto. Good morning po. Ang ganda po ng mga narinig at ito ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. Sabi nga ni Sir Edgar is kailangan natin una run the race. Yung kailangan nating magpatuloy. Hindi yung patigil-tigil, hindi yung pahapyaw-hapyaw, kundi tuloy-tuloy. Run the race. Kaya nga may nananalo ba na tumitigil sa kalagitnaan? Hindi pumapalpak palagi yan. At sabi naman ni Sir Gomart na put away the gods. Iwanan natin mga Diyos-Diyosan. Hindi yung mga literal lang na Diyos-Diyosan, kundi lahat ng bagay na nagpapatungkol sa mga bagay na iniidolo natin. Ngunit sa akin naman, meron akong isang bagay na babasahin po sa atin dito po sa Philippians. Sinabi po ni Paul, encouragement ni Paul dito sa atin, sabi na po dito na chapter 4 verse 9. Sabi niya po dito na those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, ito po ang pinaka-importante yung sinabi niya dito, do. Kaya nga sabi niya, run, race, put away, yung panang na yun is run, put, and finally, sabi ni Paul nga dito, do, and the God of peace shall be with you. Nagawa po natin ito, magkakapatuloy tayo dito ng tinatawag na success sa ating buhay. Yung tatlo rin po na yun, yung run the race, you run, and put away, and do. Ito po ang magiging success natin pag nagawa natin ang mga bagay na ito ay kakaroon tayo ng matagumpay na buhay. Hindi matagumpay na yung status natin, kundi yung number one, yung spiritual natin. Yun lang po. Thank you. Amen, Sir Acerto. Napakaganda yung ating narinig. Sabi ko nga sa inyo, talagang napakaganda na pag nakikinig tayo ay i-focus natin yung ating sarili sa pagkikinig ng salita po ng Diyos. Okay, at andyan din si Sir Rolly. Wala tayong mga vitamin ngayon Ay, patutunod sir, meron na. Sige, Sir Rolly. Good morning po sa ating lahat. Ang sa akin po, ang goal ko po sa year 2026, ang plano ko po ang tama yung sinabi nyo kanina sir na unahin talaga yung sarili. Talagang sabi ni Sir Dumar, unahin talaga yung sarili dahil kung hindi mo talaga unahin yung sarili mo, wala ka talagang magugol sa year 2026. Dahil ang goal ko pa talaga, ang plano ko sa 2026 ay talaga yung aking family. Number one, yung family. Yan talaga ang ginugugol ko talaga sa araw-araw. At yung pag-disciple sa pamilya ko.
At pangalawa, yung ministry ko po sa church na maging usher, ay sabi ko, yan talaga ang goal ko at pinano ko sa year 2026, yung pagiging pag-usher ko po sa church. At pangatlo, yung attendance na sana wala akong na-miss na preaching o sa papunday kwan sa pagpunta sa simbahan. Yan ang talaga pa. Yan ang number one dahil kung wala ka talagang goal o plano sa sarili mo, talagang hindi mo talaga magagawa yan. Kaya yan ang tatlo yung kwan ko sa year 2026. Yun ang ginugugol ko ngayon. Yan lang po. Salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Rolly, napakagandang plano yan. At sama natin sa panalangin yung mga plano natin. Ay magpalakasan, magpanalanginan tayo sa bawat isa. Okay, merong pang dalawang tatay doon, si Sir David. Morning. Kita naman. Kasi kita naman. Okay, let's do it. Good morning po sa lahat. Ang aking may share naman doon sa ating napag-aralan. Maganda yung sabi sa Bible na binasa ni Sir Edgar na dapat tayo ay tumakbo na merong patience sa ating paglilingkod sa Panginoon. Run the race, sabi nga dyan. At sa ating buhay talaga, sa ating paglilingkod sa Panginoon, habang tayo nagpapatuloy, tuloy-tuloy lang, maraming sagabal. Pero biro, madapa ka man, sige, tayo ulit. Amen. Eh kung hindi ka tatayo, wala. Mahirap na kung may kasama ka, tumatakbo nga kayo. Tapos yung kasama mo, ayaw ka pang tulungan tumayo. Yun ang mahirap. Ibig kong sabihin, sa mag-asawa, pagka hindi ka tinulungan ng asawa mo, wala. Kung halimbawa, karamihan, pag kayong mag-asawa, lalo kung mga baguhan pang mga Kristiyano, pagka na-open yung lalaki, hindi tutulungan ng babae, dinidiin pa. Paano tayo makakatakbo ng maayos nun? Napakaganda. Habang tayo nagpapatuloy, kagaya nitong devotion, dapat maturuan din yung ating mga kasama sa buhay. Kasi minsan, yung mga kasama mo pang nag-o-open sa'yo Wala sa halip na tulungan kong tatayo Wahoo! Parang ganun. Sisipahin ka pa. Sisipahin ka pa. Ay, kawawa ka naman. Hindi ka na makakauwi mamaya. Oh. Kaya, napakaganda ngayon. Meron tayong devotion na ganito para malalaman natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung paano tayo magiging maganda sa ating pagtutuloy-tuloy sa Panginoon. Pangalawa, yung sabi dito na sa Joshua, choose you this day whom you will serve. Meron siyang sinabi dyan na gods of the ano yun? Gods of the sa 24 ng Joshua verse 16. Whether the gods
which your father served that were on the other side of the floods. May mga gods dito eh. Tapos yung pinagsisilbihan lang ng nabasa natin nito si Joshua, yung God. God, capital G yun, pero walang S doon sa dulo. Pero itong small G na gods dito, may S doon sa dulo, napakarami. Pambira, kung Diyos mo lahat lahat ng pag-aari mo, Diyos mo, sagabal talaga yan. Sagabal talaga yan. Kaya mamimili ka kung anong pipiliin mo kung gods man napakarami, ang dami pong pagpipilian. Pinakita lahat ni Satan kay Jesus Christ noon lumuhod ka sa akin, bibigay ko lahat ito sa iyo, ang dami. Pambihirang kaharian yan. Pambihirang kayamanan yan. Mamili ka ngayon. O yung bahay mong malaki, o yung Diyos. Hindi mo tatanggihan yan. Tao tayo kung ginto yan, na isang burnay, hindi ko tatanggihan yan. Palit tayo ng Diyos. Totoo yan, nature ng tao, pero ang sabi dito ni Joshua, meron siyang panindigan. Ako, ang aking pamilya, maglilingkod kami sa Diyos. Yan lang mga kapatid. Magandang umaga. Amen. Sir. Ingat ka sa pag-uwi, ha? Pakaya dyan. Okay, at alam ko, nasa mansion kayo ni Brad Amado hindi pwedeng hindi magsalita yung may-ari ng mansion. Brad Amado, may oras pa tayo. Sabi ni Pastor, programa natin to. Huwag tayong magkapura. Amen. Kasabat. Magmula lang di panagbiag di plano di bawat topic basta nga pinag-sisimpatid dapat kumpleto ba ng pamilya nga adamit ti pamilya nyo maminsan. Uli nyo anuang kasya-kasya dapat simba kung mga simba. Uli kaskas tirigat no ada kay ti Diyos. Basta awan malik ng marigat. Mapunak mo ito maminsan. Siya matatay ito kunan pastor di Catholic dapat first day di 2020 ada to ang simbahan nawanan sa simbahan ada di napanan siya iligya kasan dia ganyan kahanatan mo so nga tantiwa tuloy-tuloy, patuloy. Sabi ko matawan, di ma-open kinyato tatang 2026, nagigit manayo na tayo mga fathers. Manayo na tayo iti church. So nga, kayo nga, adati amuna ti Bible, sige, ipapati tayo ti managsimba, panag-dayo ti Diyos. Winning. Kaya nga kinamuti agi solving manisya iti sa Santiago. Nang runa tatatan no adya ti siram ti may isang tao ti adya ti philosophy nga sa baling philosophy. So numamisan. Hindi ko na niya sa mga numamisan ti kalaban ti mismo nga pamilya tayo numamisan. Deta kumati nang runa nga ipagpreter da mo narakisak tayo ti panag sa sabat di pa nagasimba. Di makunak lang Sregel. Yan lang. Ang Pilipinas. Okay, at I hope na meron tayong natutunan sa ating napakinggan at nakasama natin yung mga tatay dun sa village. Hindi man kompleto pero ako naniniwala
na ito ay magbigay sa atin ng encouragement para lalo nating pagbutihin yung ating ginagawa para sa Panginoon. Sabi nga ni Sir Amado, masapul nga ako eh. Talaga nga sumurot tayo, iti isursuro ni Apo Diyos. Ang katotohanan niyan ay lahat naman tayo ay walang exempted sa atin. Gagawin man natin yung yung tungkulin natin, pag hindi nila sinunod, sabi ng Biblia ay darating na huhusgahan din tayo ng Diyos. Meron ba dyan sa Biblia? Meron ako. Ito yung ginamit kong text sa Bible study dito sa may Book of Ecclesiastes. Ito ay sinulat ni Haring Solomon na tayo po lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos balang araw. Magsayaman tayo ngayon, ay lalong-lalo na yung mga kabataan. Pero sabi nga rito, rejoice, O young man, in the youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in the ways of thine heart, and in thy sight of thine eyes, but know thou that for all these things, sabi ng Biblia, God will bring thee into judgment. Saan tayo huhusgahan ng Panginoon? Sabi niya in verse number 10, therefore, remove sorrow from thy heart and put away evil. Sabi ni Sir Acerto kanina, put away. Di ba? Sabi rin ni King Solomon dito, put away evil from thy flesh. Ito yung number 1 na kalaban natin. Yung flesh natin. Dahil sabi ng Biblia, for childhood and youth are vanity. Dahil maraming mga walang kabuluhan na nagagawa natin, lalong-lalo na sa mga kabataan. Pero ito yung mga conclusion ni Haring Solomon dito in chapter number 12. Sabi niya, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. For God, inulit niya ulit dito, shall bring every work into judgment. Di ba? Lahat naman tayo, haharap tayo sa hukuman ng Diyos balang araw. Sabi niya rito, with every secret thing. Wala man tayong may tatago, anumang kasikre-sikreto natin, ay yan ay ilalabas balang araw ng Panginoon. Whether it be good or whether it be evil. Maayos man o hindi maayos ay ilalabas din ng Panginoon yan sa atin. I-reveal ng Panginoon sa atin. So saan tayo ngayon? Mas maganda na ayusin natin yung sarili natin dahil pag humarap tayo sa judgment ng Panginoon ay at least mai-reveal yung mga bagay-bagay na ginawa nating mabuti. Mas maganda na mas marami yung mabuti kaysa puro kasamaan yung nagawa natin, di ba? Puro evil. Mas maganda na yung kabutihan ang gawin po natin. Kaya nga, yung pagpaplano natin sa ating paglilingkod sa Panginoon ay isang bahagi na napakaganda. Dahil tuturuan tayo na gawin yung mga bagay-bagay, ipupush tayo palagi na gawin yung mga magandang bagay, not evil. Di ba? Dahil ang Biblia, hindi naman tayo tuturuan na gagawa tayo ng mga evil ways or evil deeds. Kundi tuturuan tayo na gagawa tayo ng mabuti. Okay, so I hope na tayo po ay na-bless sa ating devotion. At naway yung mga iba pa ay makasama natin sa susunod. At napaganda. At patuloy natin isamang sa panalangin yung ating mahal na pastor. Dahil hindi maganda yung kanyang lalamunan. Hindi maganda yung kanyang karamdaman. So, patuloy natin ipanalangin. And of course, yung ating discipleship mamaya, huwag nating kalilimutan. Sabi ng ating pastor, let's bring somebody with us. Dahil yan ay discipleship service, ay napakaganda na maging blessing tayo. Ibig sabihin, makapag-influensya tayo, makapag-disciple tayo ng panibagong mananampalataya ulit. Para meron susunod sa atin. Merong magandang susunod na henerasyon sa atin. Okay, so that's so much for that. At babatiin ko lang yung mga huling naka-one sa akin. At konti lang sa akin, patigil-tigil yung aking cellphone. Brother Say, good morning.
sino pa? Nakita ko kanina, si Sir Ariel. Si Krisha. Umuwi ka na rito. Si Ma'am Rolin Sanet. Si Ma'am Emilia. Gilbert Hopper, good morning po. Si Brad Bore. Nanay Lina. At marami pang iba na hindi ko nababasa yung mga pangalan ninyo. Si Ma'am Vicky, kasama rin natin. Si Brad Arthur. Ganda na maka-vitamin tayo. Usapin natin si Sir Rolin, mag-vitamin tayo sa Sunday. Okay, kasama rin natin yung ating mahal na pastor. At of course si Sir Juni. Sir Ariel kasama natin at sa mga iba pa. Si G. Abad Arong. Good morning po. Okay, so yun lang at I hope na we are blessed at tuloy-tuloy lang tayo. Huwag tayong titigil. Dahil ang titigil ay talo. Di ba? Paano ka mananalo? Tumigil ka. Di ba? Tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon at napakaganda na itong 2026 ay meron tayong maayos na plano. Ibig sabihin, meron tayong tinutumbok sa ating paglilingkod. Hindi hausyaw yung paglilingkod natin. Magkus ay andon yung single-minded focus po natin sa Panginoon. Walang Diyos-Diyosan. Dahil pag may Diyos-Diyosan, sabi nga ni Brad David, ay talagang mahihirapan ka. Lalo na pag kasama mo sa bahay ang Diyos-Diyosan mo. Di ba? Mahirap din. Okay, at tayo po'y magwakas na sa panalangin dahil yung oras ay hindi tumitigil, tumatakbo. At sa mga papasok sa trabaho ay mag-iingat kayo. At tuloy-tuloy lang tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Okay, tayo po'y magwakas na sa panalangin. Dakilang Diyos, salamat muli sa umagang ito, Panginoon. In the absence ng aming mahal na pastor, patuloy namin inilalapit, pinapanalangin po Diyos. Patuloy mo siyang pagalingin at bigyan ng maayos na kalusugan palagi, Panginoon. Para andon yung patuloy na pangangaral ng iyong salita at andon din yung patuloy na paggagabay, pagtuturo sa bawat isa sa amin, O Diyos. At pagpalain din ang aming gagawin sa buong maghapon, aming pagpunta sa area, pag-invite at pag-follow up, pag-disciple ay turuan nyo kami, Panginoon. Gabayan nyo kami, Panginoon. Protektahan mo kami. At maging yung aming pananambahan, aming discipleship service, dahil mong bawat isa sa Panginoon, bawat staff, at maging bawat miyembro ay andon, sama-sama kami mamaya sa aming pananambahan, O Diyos. At humingi kami rin ng gabay, kapatawaran din sa aming mga pagkukulang, pagkakasala naming nagawa. Ito pong aming samot-dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Good morning. God bless po sa bawat isa. Ingat po tayo. At mahal tayo ng Panginoon. To God all be the glory. God bless po. Elijah climbed the mountain, he was feeling down and out. It seemed like he was all alone, the only child of God around. He waited for a great and mighty visit from the Lord. But the wind and the fire and the earthquake didn't speak. It was a gentle whisper that brought him peace. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do.
You're holding to the hope that your deliverance will come. It's easy to suppose you know just how the Lord will get it done, but He just might surprise you by the way He brings you out. His time and His will and His plan are never wrong, so trust Him till the answer comes along. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected